sa mga Hudyo at pagpapahayag ng batas ni Moises sa Sinai. Sa Bagong Tipan, ang Pentecostes ang kaganapan ng gawain ni Kristo at ang araw ng pagsilang ng simbahan. Sa araw na ito, natatapos ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Itatabi na ang Sirio Pascual sa may Pook Binyagan matapos ang huling misa at gagamitin na lamang ito tuwing may binyag o paglilibing. Bukas, Lunes, simula na ng ikapito, linggo sa karaniwang panahon. Turo ng simbahan. Ang tahanan ang unang paaralan ng makakristyanong pamumuhay at paaralan ng pag-unlad ng pagkatao. Dito, ang isang tao ay natututo ng pagtitiyaga at kagalakan sa paggawa ng pag-ibig, ng pagpapatawad, at higit sa lahat, sa pagsamba sa Diyos, sa panalangin at pag-aalay ng buhay. Magsitayo po ang lahat. Natin ating pagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo ay sumainyo nawang lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ngayong Pentecostes, ating iyalay ating mga taimtim na panalangin upang tayo maging karapat-dapat taus-pusong pagsisihan ng mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin, Panginoon, maawa ka.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa pinapahayag mo ngayon dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap na mga kaloob ng Espiritu Santo. Bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanang noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, nakapagsalita sa iba't ibang wika ang mga apostol na naghayag na tinagap nila ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok,
pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailan sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay... Ngunit, kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos din yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal.
mabuting balita, sa pagbibigay ni Jesus ng Espiritu Santo sa mga alagad, tinanggap din nila ang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang palang iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan pa na isa pang patnubay at magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking salita. Hindi akin ang salitang narinig nyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, nagpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon at tingnan niyo yung katabi niyo, sabihin niyo ng malakas sa katabi niyo, Happy Birthday. Bakit po happy birthday? Ngayon ay ang birthday ng simbahan natin. Ngayon po ay ang pagsilang ng simbahan natin, ang Pentecostes. Amen. Palapakan natin biyan ng Diyos. Ano? Pagka ang tao nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ay bibabalikan yung magandang mga alaala. So, sabi ko po, ito yung birthday. So, unang-unang dapat natin malaman na ang Pentecostes ay ang umpisa ng ating simbahan Katolika. Ano? At makita natin yung ibang mga simbahan na tinayo ay nagse-celebrate halimbawa ng 100 taon. Ano? O kaya sineselebrate nila yung 50 years. Pero ang ating simbahan ay nag-umpisa nang bumaba ang Espiritu Santo. Ito yung umpisa ng kaarawan ng ating simbahan. At ang kapistahang ito ng Pentecostes ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa buong simbahan. Sabi natin, isang linggo, si Jesus ay ang ulo ng simbahan. Mga Hudyo, at tayo at pagpapahayag ang katawan. ng batas ni Moises At balang sa araw, Sinai. ang katawan Sa bagong ay tipan, aakyat ang din Pentecostes, sa ang kaganapan ng gawain ni At paano Kristo mangyayari yan? at ang araw ng Ngayon pagsilang ay ng simbahan. ipinapadala sa atin Sa araw na ito, ang Espiritu natatapos Santo ang upang panahon ng tayo Pasko ng ay pagkabuhay. magbuklod, Itatabi na ang magsama-sama. Sirio Pascual Parang, sa may kumbaga, puok binyagan. ina-assemble tayo. Matapos ang Konektado huling na tayo misa, sa ulo. at gagamitin Yun na po ang lamang nangyayari ito sa atin sa araw tuwing na ito. may Na binyag sa pagbaba o ng Espiritu paglilibing. Santo, tayo Bukas, ay pinagbubuklod. Lunes, Kaya narinig simula natin na ng sa ikapito, unang pagbasa linggo sa sa gawa ng mga karaniwang apostol na panahon. nang Turo nangaral ng ng bumaba simbahan, ang Espiritu, lumabas ang tahanan, ang mga ang alagad unang at paaralan pangaral. At yung ng mga tao, makakristyanong dala natin yung pamumuhay Jerusalem po, at isang paaralan ng lugar na pag-unlad ng dinadayo. pagkatao. Kumbaga, Dito, yung iba, ang isang pumupunta tao dito ay para natututo ng magnegosyo. pagtitiyaga Ayan. at Galing kagalakan sila sa paggawa iba't ibang mga ng lugar. pag-ibig, ng Nagtatakbo sila sa pagpapatawad, syudad at kasi higit sa maganda lahat, ang sa pagsamba Jerusalem. sa Diyos, sa Isang modern panalangin city at nung pag-aalay ng At ayon buhay. sa unang pagbasa Magsitayo po ang lahat. ng mangaral, si Pedro, naintindihan nila. At ang sabi ng mga tao, nagsasalita sila sa aming wika. So, ibig sabihin, ang unang bunga ng Espiritu Santo ay ang pagbubuklod. Pagbubuklod. Kaya nga, sa araw dito, yun ang ating pagdadasal. Ang
pagbubuklod. Hindi lamang ng mundo, kundi ang pagbubuklod ng ating bansa matapos ang eleksyon. Bakit? Sapagkat bago mag-eleksyon, narinig natin ang mga maanghang na mga batiko sa bawat isa. It's time to heal. And the first and the healer will be the Holy Spirit. Amen. Palapakan natin. So, bubuklurin tayo. Sa araw na ito, yun ang ating dadasalin. Ipagdadasal natin na buklurin din ang ating mga tahanan. Ayan. Iyan ang layunin ng simbahan, na buklurin ang bawat tahanan. Sapagkat ang isang matatag na simbahan ay makikita sa isang matatag na pamilya. Ulitin ko, ang isang matatag na simbahan ay makikita sa isang matatag na pamilya. Ang isang matatag na bansa ay makikita sa isang matatag na pamilya. Ayan. Kung mapapansin ninyo, kaya dapat, kung ito'y nagbubuklod, ito ay nagdudulot. Paano nagbubuklod? Ang pagbubuklod ay nagdudulot upang makilala na si Jesus ang Panginoon. Sa Kanya, umiinog ang lahat. Amen. Palapakan natin biyan. Halimbawa, ngayong araw na ito sa araw ng Pentecostes, kung hindi ito natapat ng linggo, ang 15 ay piyesta ni San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Ayan. Meron po tayo diyang matandang San Isidro. Ayan. At sa araw na ito, pagkatapos ng misa, simpleng papasinayan natin yung katabi niyang imahen. At sino ito? Si Santa Maria de la Cabeza. Ayan. Ano pangalan ng asawa ni San Isidro? Santa Maria de la Cabeza. At sino sila? Mga simpleng tao, sa Espanya, na binuklod. At sila'y ginamit upang maging susi rin para buklodin ang mga magsasaka. Ayan. Kaya sa buong Pilipinas, ngayong araw na ito, sa Lukban, sa Pulilan, makita natin na ito ay nagbubuklod. Pero ang pagbubuklod na ito ay bunga ng pamnaog ng Espiritu Santo sa mga